Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your Regas Mambasagreg channel. A faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin yung sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of May 17 hanggang May 23 for the sign of Aries. So Aries, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And don't forget to like and subscribe my channel. And notification bell for more videos update kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi skip ng ads sa way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na umapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating spirit for the sign of Aries. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information para kayong sabihin sa iyo ng ating mga baraha. So there's a Knight of Cups. Now there's something proposal, engagement. Now there's something higher level commitment. Maraming offer na paparating para sa iyo. No? May mga promotion din ako nakikita dito. And this something guys with the King of Cups may devoted to 40% na may taong sumusuport at gumagabay sa iyo dito. No? Let's see what is additional messages. Because this is something guys with a Six of Swords with the transition. Na unti-unti ka na makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. Na muli ka na makakabangon, makakawala at makakalaya. And there's an Ace of Wands for a new project and new plans. Dito papasok ang mga bagong plano, proyekto. Ano man yung mga bagay na gusto nyo makuha, maaaring makukuha nyo na. No, magkakaroon ka ng mga bagong plano, pangarap, no? And this is something in new creative expression, maaaring magkaroon ka ng idea. No? Bagong gustong gawin. Some of you gusto mo mag-business, maaaring possible na pwede kang tumagtayo ng business. And there's a Page of Swords, no? Being curiosity. Basta, tuklasin mo ano ba talaga yung appropriate sa'yo, yung tugma, no? Yung talagang swak sa personality mo. Kung anong gusto mong business, kailangan may passion yan. No? Hindi pwedeng gusto mo lang makisabay sa uso, hindi ganon. No, kailangan alam mo kung paano mo patatakbuhin at palalaguin. And this is something that death, COVID, and ending in your beginning. Na may mga bagay na tatapusin na, may mga bagay na mawawakasan na. Na unti-unti na magbabago ang ikot ng kapalaran para sa iyo. Additional messages with an angel spirit. No, there's something guys with a magician for something manifestation. Na may mga bagay na unti-unti mo na ma-manifest. May mga bagay na unti-unti mo na matutupad. Makukuha, makakamtan. Na makakamit. Let's see what is additional messages. No, unti-unti mo na rin mamamanifesto ha. Yung gusto mo, siguro tong offer na to, matagal mo na tong hinintay. No? Gusto mo tong makuha, maaaring makuha mo na. And there's a tower moment for major changes. Malaking di pagbabago magaganap sa buhay mo. No, especially sa pamilya mo. No, maaaring may devoted na tao na maaaring talagang makakasama mo for good. Now for long term. Now this is something guys with the major changes talaga. At the same time, there's a Four of Wands by celebration. Unti-unti ka na makakaranas ng mga celebration. No? May mga pagbabago magaganap dito sa buhay mo na magdadala sa iyo ng mas mataas na commitment. No? What is the additional messages with the Ace of Wands? Represent the King of Swords. Stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa iyo. Yung mga bagay na makakasira ng mga plano at pangarap mo. What is the Page of Swords? Represent with the Two of Wands. Now, you have the power to choose. No, kaya kailangan busisiin mo muna. No, alamin mo muna, kilalanin mo muna, pag-aralan mo muna. No, huwag kang magdidesisyon basta-basta. What is the Death card? The Death card represents the Eight of Swords, reverse something of freedom from toxic and negativities. No, ito na yung panahon at pagkakataon para makalaya ka na. Makawala ka na, no, sa mga bangungot with the Knight of Swords, no? Parang some of you, mawawala na yung stress and depressions mo dito. Nawawala na yung worries mo at yung mga bigat ng mga iniisip mo. And there's another cup because the magician represent with an Eight of Cups.
moving forward, na makaka-move on ka na, no? Kumbaga makikita mo na yung possibilities, no? Kumbaga mayroon kang gusto mangyari, makakamtan mo na. There's a desire into reality. And there's a Queen of Pentacles, basta maging mature at of course maging grounded ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka, no? Ano yung mga bagay na pinangahawakan mo? Pangalagaan mo ito. No, there's something that's Two of Swords. Kailangan mo mag-decision that there's a final decision. No, kailangan mo nang makalaya at makawala dyan. No, kailangan nyo lumipat ng bahay para sa inyong sa relasyon. No, there's a Five of Cups, nagkakaroon ka ng disappointment, guys, no? Kailangan putulin yan. No, dapat tanda ka sa possibilities. No, dapat may mga bagay na kailangan mong tanggapin. No, kamalian, kabiguan, ganun talaga, kailangan mo ulit bumuo ng mga plano. Kung hindi nag-work, just try another options, no? And there's a Five of Pentacles, nakakaranas ka ng financial, there's a Six of Pentacles, there's a something receiving, and of course, support, no, ng ating angel spirit. No, ibig sabihin dito, may tulong ng ating gabay na magtutuloy-tuloy na magandang kapalaran sa iyo. No, piliin mo lang yung mga bagay na alam mong makakatulong for you. No, for your growth and expansion. What is the Death card? Because the Knight of Swords reverse. So there's a strength of it, confident. So kailangan lakas naman loob mo, maging matapang ka. No, alisin mo yung pag-aalinlangan mo. No, kailangan mo nang tapusin yan. Yung mga bagay na nagbibigay balakid sa utak mo. And there's a something, the Queen of Cups. Na magkakaroon ka ng kumaga kalmadong emosyon. No, magiging panatag ng yung pakiramdam. And there's a King of Wands. No, titingnan mo na lagi posibilidad na mangyayari. No? And there's a Chariot with an action and movement na magkakaroon na ng changes talaga sa buhay mo. Kailangan mo lang mag-decide, no, na putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi magsiserve sa'yo. Hindi makakatulong sa buhay mo, sa sitwasyon mo. And there's the Eight of Swords, no? Napapalibutan ka ng toxic and negativities. No? Sinasabi sa'yo dito na kumbaga, kailangan mong bumuo ng plano at bagong eksena. No, alam mong may mga bagay na makakasira ng plano mo. Kailangan na maging wais at maging listo ka. No? And because there's something, guys, with the Queen of Wands, confident. Lakas naman loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pangamba mo. No? And because, guys, there's something, the Lovers. Connected talaga to with your love life. No, there's something, an ending. Na may mga bagay na mawawakasan na, matatapos na yung nagbibigay stress sa inyong dalawa. No, nagbibigay kalungkutan, nagbibigay ng iisipin. No? So, let's see. Hanapin natin, nagilapin natin na nanggap sa'yo pagdating sa finances and career, pagdating sa love life at kalusugan mo. Ito na yun, guys. So, let's watch this. Finances and career represent what? So, there's something, the Seven of Swords. No, sneakiness. No, there's a cheating lying on you. No, maraming mga sinungaling manloloko sa paligid mo. No, there is something, the Four of Swords. Some of you, no, pinaglalaroan yung utak mo, yung isip mo dito. No, maraming mga sinasabi to sa iyo, parang minamanipulate ka sa madaling salita. There is a Knight of Swords na magtatagumpay ka dyan. Na magtatagumpay ka sa ginagawa mo. Basta, there's an Emperor, maging mature ka lang at maging grounded ka sa mga desisyon mo. Na huwag ka magpapa-apekto, huwag ka magpapadala, mag-concentrate ka. And there's a Queen of Swords, clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na makakasira at magbibigay balakid, no, sa iyong pagkakaperahan, sa iyong resource of income, sa iyong finances, sa iyong trabaho. No? And there's something, the Seven of Pentacles with a harvest moment. No, meron ditong bagay na makukuha ka, malaking pera parating. No, aani ka. Ano man yung sakripisyo pinagdaanan mo, ano man yung mga battles, and of course, mga failure na yan, maaaring makakamtan mo yung mga bagay na what you deserve. Hard work is paying off. Additional messages about sa pag-ibig, sa relasyon, there's a hyphen for lesson learned. Some of you, there's something separation, na meron dito naghiwalay, or meron ditong natuto na, no, nadala ka na. No, and there's something, a Six of Wands for victory. No, maaaring nagwagi ka, no, nakuha mo na kagad yung para sa'yo, and there's the Hangman, you're feeling stuck. Some of you naman, guys, hindi pa makalaya at makawala sa situation. No, there's a judgment for a wake up call. Kailangan mo nang gumising ka sa katotohanan. No, kailangan mo nang makawala dyan. No, and there's an Ace of Wands. Ace of Swords. No, there's a mental clarity. Bibigyan liwanag ang utak mo dito, ang isip mo. No, there's something that
cutting cord, no? Kailangan mo maputol yung kadena or maputol yung parang namamagitan o nagdudugtong sa inyong dalawa. And there's a Knight of Pentacles na magkakaroon ka ng security. Magkaroon ka ng seguridad pagdating sa pag-ibig, no? Pangalagaan mo ang iyong mental health, yung emotion mo. No, may taong makikilala ka dito na para sa'yo talaga. So, let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa kalusugan mo. And there's the world, success. No, magiging maganda at magiging maayos sa kalusugan mo. Kailangan mo ng unwind dito. No, pumunta ng ibang lugar, i-refresh ang utak mo, i-retreat mo yan. And there's the Sun card. There's a pure positive outcome. Na magiging maganda ang kalagayan at sitwasyon mo dito. No? Kailangan mo lang maging mahinahon. No, maging kalmado. No, maging positibo. There's a Three of Swords reverse, something recovery from the pain. Makaka-recover ka na sa mga sakit, mga pinaghirapan mo, mga pinaghirapan mo, mga naranasan mo. And there's a Five of Pentacles. Some of you nakakaranas ka talaga ng financial crisis and financial loss. No, naapektuhan tong mental health mo, physical health mo. There's an Eight of Wands na makakatanggap ka ng phone call and messages na marirelief yung stress mo dito. Some of you magkakaroon ka talaga ng trouble. And there's a Three of Pentacles, no? Ibig sabihin dito na makipag-collaborate ka, makipag-usap ka na maayos. No? Para hindi ka nag-iisip na kung ano-ano. No? So, let's see. What is additional messages tayo? With an angel spirit, pagdating naman tayo with a magical fairy messages, advices, and of course, a pick a card yes or no. Kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, guys, sa pick a card yes or no, kailangan makapag-isip ka ng tanong. No, at isa lang magiging sagot with a 1, 2, or 3. Comment down below kung anong number na napili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na ito. So, let's see, guys, and watch this. With the magical fairy messages, represent what? With the magical fairy messages, and spring, there's something blossoming. Wow. Kumbaga, parang bulaklak to na maaaring lumago, mamulaklak na siya. No, sumibol na. There's a goodbye to the old, hello to the new. So, kailangan mo na pakawalan ng nakaraan. No, kailangan mo na magsimula ng panibagong eksena. And therefore, express your individuality. No, ipakita mo kung sino ka talaga. No, anong katangian, kakayanan, ano man namang bagay na meron ka, ipakita mo. What is the yin and yang oracle card? And separation, sabi ko na nga ba, meron dito maghihiwalay. No, meron dito talagang mag-end ang relationship. And there's a third party. May third party talaga. And because this is something is with a feet. No, parang sinusubukan ng pananampalataya at tiwala nyo dito. No, at the same time, there's a control with the tactics na maaaring kontrolado yung bunganga mo or either kailangan mo maging kontrolado yung bunganga mo. No, medyo pasmado ka for a moment, no? Kailangan mong hinihinay sa mga sasabihin mo. Now, what is the synchronicities represent what? For synchronicities represent a magician for manifestation. Now, may mga bagay na unti-unti mo na mamamanifest, makukuha. No, and there's a retreat. At yung sinasabi ko kanina, retreat, no, disconnect from the world. No, kailangan mo munang pakawalan, no? Ano man yung bagay na nagbigay kalungkutan sa puso mo, sa isip mo, kailangan mo munang, for a meantime, pakawalan, bitawan mo muna. And there's a bravery. Kailangan mo maging malakas, palaban. No, alisin mo yung takot at pangamba. With the romance angel for Mystic Love Oracle deck. And this is something na cheating. Meron talaga ditong nagsinungaling ng loko. No, kumbaga sinira ang iyong tiwala. And there's an enemy, watch your back. Ibig sabihin, nasa paligid mo lang ang talagang kalaban mo dito. No, tinitignan at pinagmamasdan kayo. And there's a music. Some of you makakatulong ang music for healing energy. So let's see what is an angel's number represent what. For an angel's number represent what? There is a 777 with a perseverance. So kailangan mo magtiyaga. No, there is a need for a change of perspective or whatever has it taking over you now. If you want to succeed, you need to keep going down the road. You're on, reach and form the wisdom within, and then you just know the right next step is. So see, malalaman mo ang susunod na hakbangin mo, susunod na gagawin mo, basta baguhin mo lang ang pananaw at yung mga bagay na ginagawa mo. No, magtiyaga ka lang at pag-ingatan mo, no? Kumbaga, alam mo dapat yung magiging consequences lahat ng decision mo.
Kumbaga, titignan mo yung magiging, magre-reflect sa'yo. What is the minimum oracle card? And there's a directions, no? There's a direction plan where you want to be. No? Planuhin mo ano bang gusto mong mangyari. Do not deviate from your path. Attract a mentor is necessary. No? Humingi ka ng guidance. No? Humingi ka ng gabay kung paano mo mapupuntahan o makakamtan or mararating yung dapat mong marating. No? Humingi ka ng gabay, pagplanuhan mo, pag-isipan mo. Huwag kang magdidesisyon basta-basta nang wala ka namang kasiguraduhan sa gagawin mo. And there's something what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinahanap mo? And there's an investigating. Some of you guys na meron dito nag-iimbestiga. No, meron ditong nag-aalam-alam. No, there's a destroy. No, meron ditong sumira. No, meron ditong nagsira ng eksena mo. No? Nag-iimbestiga, nag-aalam-alam to tungkol sa'yo. Mag-iingat ka, guys. No, nasa paligid mo lang ang talagang kumakalaban sa'yo. And there's a part of the light. Represent what? Part of the light represent with sparkle. I transform fear into strength and release doubt from my mind with a faith in the goodness of the universe. I embrace and love myself as a soul, discovering the light that shined with me. Every challenge is to become an opportunity to step into my power and radiate the brilliance of true self. No? Kumbaga, ngayon mo makikita ang totoong kakayanan, kaalaman, yung talagang gandang hindi mo inakala sa sarili mo pala makikita, no? Kumbaga, ikaw pala yung gagawa ng paraan para mas lalong gumanda at lumago yung buhay na meron ka. No? Hanapin mo lang daw ang kalakasan, no, at kumpiyansa na taglay na meron ka. Doon mo makikita na lahat ng bagay na to ay makakaya mo at makakamtan mo. What is the shadow work represent what? From the shadow work represent what? Represent with shadow alchemy. No, empowerment and revert. No, parang bubuhayin yung katawan lupa mo dito. No, you are indestructible. Diba? Hindi ka masisira ng ninumon. No, hindi ka basta-basta mapapabagsak ng ninuman. No, turn shadow into gold by shifting your awareness. So, alam mo na parang may mga bagay din nangyari sa'yo, parang pinapaalalahanan ka lang na mag-iingat ka. No? Pero sa likod nito, alam nila na hindi ka basta-basta masisira at hindi ka basta-basta mapapabagsak. And there's a clarifying for love situation. Represent what? No, there's something, guys, with a shard of love. Past trauma leaves scars. Take time to heal yourself. Na panahon na para hilumin mo yung sarili mo. Natanggapin mo yung mga bagay na nangyari sa'yo from the past. No? Yung mga nangyari na minsan na nakasirat, na minsan na nakapanakit sa'yo, nasaktan at bigo ka, kailangan mo nang muling bumangon at tanggapin ang katotohanan. And there's a clarifying for life situation. For clarifying for life situation. Represent be here now. Practice mindfulness to be present in the moment of gain insight, no? Kumbaga, nakikita mo na tong moment na to, no? Kumbaga sinasabi dito na parang lasapin mo ko naman yung nangyayari sa ngayon, no? Kumbaga, pakiramdaman at pagmasdan anong ganda ang meron ka sa kasalukuyan, no? Mahalin mo, tanggapin mo. Doon mo makikita ang kahalagahan, no? Sa pagtsatsaga at pagiging malakas ang loob, no? Doon mo matatagpuan yung tagumpay na inaasam mo. So, let's see what is the pick a card, yes or no. So, let's watch this. So, wala na tayong paligoy-ligoy pa, guys. Let's start with a yes or no pick a card. So, let's start with the number 1. And there's a yes. Wisdom support you, your root go deep, no? Malalim to, na may pinanggagalingan ng bibigyan liwanag lahat ng bagay na to na sinusuporta ka ng ating Aegis Bird. Na there's a lot of branches, no? Maraming sanga-sanga to na tumutulong sa'yo, no? Para maging matagumpay ka, no? Malalim ang pinanggagalingan nito na kumbaga nandito ang ating gabay na full support for you. No, there's something na number 2. Number 2. There's a yes. Taking flight, uplifting, and peace with decision.
No, ibig sabihin dito, tanggapin mo na kailangan mong bumangon. No, kailangan mo makalaya at makawala dyan at bigyan mo ng kapayapaan ng sarili mo at magdesisyon ka na palayain, no, yung galit, palayain mo yung kumbaga disappointment sa sarili mo. No, let's start with the number, let's proceed tayo with the number 3. Excuse me. And there is no misdirection and recalibrate your course. No, mali ka ng direksyon, mali ka ng tinahak. No, parang sinasabi dito na kailangan mong bumalik, no, kung saan ka nanggaling at kung saan ka nagmula. Umiiwas ka sa mga bagay na makakasama sa'yo. Huwag ka magpatuloy kung alam mong itong bagay nito yung magdadala sa'yo ng pagkabigo at pagkasira. No, kaya kailangan pag-isipan mabuti. Huwag kang basta-basta magdidesisyon na tahakin yung landasin na yan dahil masisira ka. So guys, this is a special goodbye for the month of May 17 hanggang May 23 for the sign of Aries. So Aries, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate, kundi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. Update ko, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, so ay pagpalain kayo ng Diyos at may kapaliksik liglig na umapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!